Good morning! Ako nga pala si Lizelle, isang OFW dito sa bansang Malaysia. Sa mga gustong mag-abroad, mag-isip-isip muna kayo kung ano yung papasukin yung trabaho sa abroad. Kasi pag pinili nyo ay isang katulong, nako, ewan ko lang kung tatagal kayo at depende na rin yan sa amo na mapupuntahan nyo. Alam nyo ba, hindi basta-basta ang pag-abroad. Lalong-lalo na kung wala kang tiyaga, lalong-lalo na wala kang pakumbaba, or lalong-lalo na kung hindi ka marunong makisama. Yan, tatlong yan ang kailangan mong buuin para makatagal ka sa abroad. Kailangan meron kang sipag at tiyaga, kailangan meron kang pakumbaba, marunong kang magpakumbaba. Pangatlo, dapat marunong kang makisama. Kasi dayuhan ka or dayuhan tayong mga nagtatrabaho sa abroad. Hindi tayo pwedeng umasta na doon tayo nakatira. Kaya nga tayo nagpunta ng abroad para magtrabaho. Kaya kailangan isipin nyo na bago kayo umalis, lakas loob nyong haharapin lahat. Kung ano mang masasagupa na problema. Ayan, nabubulol pa ako. Pasensya na kayo, hindi ako marunong mag-Tagalog kasi Bisaya po ako. So, ayun, konting advice ko lang sa mga gustong mag-abroad, lalong-lalo na kung pipiliin nyo yung katulong is babaunin nyo talaga palagi yung pakikisama. Kasi kung di ka marunong makisama, hindi ka tatagal sa bansang iyong pagtatrabahoan. Okay, by the way, eto nga pala is nasa Skyway kami. Nasa Resorts World Skyway kami dito sa Hinting Highlands sa Kuala Lumpur, Malaysia. At eto pa guys, alam nyo ba ang pag-a-abroad ay parang sugal? Ayan, minsan makakatagpo ka ng employer na sobrang bait. Yun bang itatrato ka nilang miyembro ka ng pamilya din nila. 'Di ba? Mas maganda yung ganun. Pero meron ding amo na akala mo is hindi ka tao kung tratuhin ka. Marami sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad is ganyan yung mga sinapit. Napakaswerte lang talaga sa mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa na may mababait na amo. Kasi kung ganoon, pwede silang magtagal at saka at the same time, pwede silang bumalik. Kaya guys, advice ko sa inyo pag mag-abroad kayo lakasan nyo yung loob nyo. Kailangan harapin nyo kung ano man yung dapat na mangyari dito. Kasi kontrata po yan. Hindi po yan tulad ng Manila at probinsya na kahit anong oras is pwede kang makauwi. Dito, tiis lang talaga hanggang sa makauwi ka, hanggang sa matapos yung kontrata mo. Yun talaga yung unang gagawin mo, ang pagtitiis, 'di ba? Kasama ng pakikisama. Kasi kung ano yung ugali mo sa Pilipinas, huwag mong dalhin yan sa abroad kasi dyan ka mapapahamak. Isa yan sa pinaka hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng agency namin before, na sinabi nila sa amin na kung ano yung ugali mo sa Pilipinas, huwag mong dadalhin yan sa ibang bansa dahil nga kasi mapapahamak ka. So, gaya nga nung sinabi ko, pakikisama lang talaga ang kailangan mo pag ikaw ay magtatrabaho sa abroad. Okay? So, ayan na nga guys, bago ko makalimutan, sobrang kapal ng hamog dyan. Kasi nga dito, sa pinuntahan namin, bukid siya. Diba? Bukid siya. Pero, sobrang ganda, para siyang syudad na may pagka-slash bukid, ganyan. So talagang adventure ang hanap mo. Kung adventure ang hanap mo, eto talaga, best talaga to na para sa akin na dito sa Malaysia. Ito yung pinaka-best sa akin na adventure. Kaso hindi namin pwedeng kunin lahat ng adventure na meron sila kasi nga maliliit pa yung mga alaga ko, hindi pa nila kaya, at the same time mabilis silang mapagod. So ayan na nga, sobrang blessed ako sa amo ko dahil may mga amo kasi na pag umaalis yung mga
pag umaalis sila is hindi nila sinasama yung katulong. Pero ako, sobrang masaya ako dahil tinatrato nila akong pamilya. Diba? So, yun yung kinaganda doon. Ako kasi, hindi kasi ako yung taong palasagot. Diba? Kung alam ko, nararamdaman ko na iba na yung sinasabi sa akin, baga minumura na nila ako, pero hindi ko yun kinasasama. Sabi ko lang sa sarili ko, yan kasi abroad pa more. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Pag umiiyak na ako, ibig sabihin hindi ko na kaya, pero kailangan lumaban. Diba? Kasi hindi to Pilipinas, para Manila at probinsya lang, pwede kang umuwi anytime. Diba? So, makikipagsapalaran ka talaga, makikisama ka talaga. Tsaka, kailangan mo talaga ng paninindigan sa sarili mo, nakakayanin mo lahat kung ano man yung may encounter mo dito sa ibang bansa. Diba? So, yun lang guys, share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko dito. Share ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng maging advice na din sa mga gustong mag-apply. 'Di ba? Para syempre wala namang pagsisisi na nauuna, 'di ba? Laging nahuhuli. So, ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo.